Magandang gabi sa inyong lahat. First, I have been very privileged to be a welcome friend by the Reyes family. Kaya gusto ko sana ma-share yung perspective ko sa inyo. Hindi ako taga-Palawan, kaibigan ako kanila. So, parang may iba naman. Sa loob ng ilang taon na nakilala ko si Tito Joel, nakita ko kung gaano niya kamahal yung kanyang pamilya at ang Palawan. He and his family are, for me personally, one of the best representatives and ambassadors for Palawan to the rest of the Philippines. Parati nilang pinagmamalaki at pinapromote ang kagandahan ng Palawan para sa aming di taga-Palawan. Nung huling election, pagkatapos ng dalawang taon ng paglilingkod at siya'y natalo, apektado yung kanyang pamilya. Lahat sila ay naging malungkot. At natural lang po yun. But, out of that loss, I was able to get to know a different side of Tito Joel. Someone more present with his family. Dumami ang oras niya para sa pamilya niya, para sa mga anak niya, at yan, kaya dumami ang oras niya. Sorry. Malaking tuwa nila na nandun siya sa bahay na mas madalas. Ito na rin yung kanyang pagkakataon para magpahinga, mag-relax, enjoy, and not always politics. May free time na siya. At ito rin yung pagkakataon niyang maging tatay na may oras para sa kanyang mga anak. Present father naman, imbes na medyo absent. So ito yung nakita ko yung time na yun. Yung lungkot ng pagkatalo sa election ay biglang nawala at napalitan ng tuwa dahil sa pamilya niya. Kaya nung narinig ko yung balita na siya daw yung mastermind, nagulat na lang ako dahil wala akong nakitang motibo na magiging pabor sa kanya. Nung panahon na yun, hindi na siya apektado sa politika. Masayahing tao na siya noon. Nakakapagtaka talaga kung paano siyang binintang bilang mastermind. Mabait siyang tao. Sa nakikita ko sa kanya, hindi po siya ang taong nagtatanim ng galit o naghihiganti. Sana naman po ay manatili kayong suportado sa kanya, kay Tito Marjo, sa pamilya niya. Salamat po.